Ma, totoo ba yung narinig ko? Kinakampihan niyo si Lucille? Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa, Angela. Malinaw lang ang eksplanasyon ni Lucille na tinutulungan ka lang niya. Sorry, Ma, ha? Pero hindi ko na ho naiintindihan yung nangyayari. May boyfriend kang itinago sa amin. Si Lucille ang nagsabi sa amin ng tungkol sa inyo ni Gerald. Gusto ko lang niya protektahan. Ma, matagal niyo na pong kilala si Gerald. Angela, ang dami kayong plastic sa mundo. Kagaya mo. Tama na, Angela. Tama si Lucille. Kahit matagal na natin kilala si Gerald, hindi pa rin natin alam kung anong talagang tunay na intensyon niya sa'yo. Unless na dumaan siya sa isang pagsubok. Kaya yun ang ginawa ni Lucille. Sinubukan niya si Gerald kung talagang hindi siya papatol sa ibang babae. Pero ma'am, matagal niyo na pong kilala si Gerald. Tama ba intindi ko, Lucille? Tama po, Mrs. Alonzo. Tita na lang itawag mo sa akin. Ngayon, napatunayan ko na hindi ka kagaya ng nanay mo. Mabuti kang tao. Salamat po, Tita Minda. Angela, hindi ka ba magpapasalamat sa kapatid mo? Salamat, Lucilla. Sana kasi sinabi mo sa akin yung plano mo kay Gerald. Para hindi na kita inaway pa. Nako, wala yun, no? Naintindihan ko naman kung bakit ka nagalit eh. Kahit naman ako magagalit ako kung may umagaw sa mahal ko. So, bati na ba tayo? Hindi kayo. Baka naman ginayuman ng Lucille na yan yung mami mo. Gayuma. Totoo ba yun? Oo. Sige nga, paano mo may papaliwanag yung biglang pagbait sa kanya ni Maminda, ha? Ewan ko. Pero hindi talaga ako komportable sa nangyayari. Oh, ito yung gusto ko nung umpisa, na i-welcome ni Mami si Lucille. Pero, since pinaglihi sa kontrabida yung kapatid mo, natatakot ka sa mga pwede niyang gawin. Hindi pa rin naman ako naniniwala dun sa palusot niya kay Gerald. Napilitan lang naman ako dahil ayaw ni Mami makapag-away ako kay Lucille. Pero alam mo, Bes, iba yung nararamdaman ko sa kanya eh. Nung una, si Gerald. Tapos ngayon si Mami. Eh di alam mo na kasunod niyan. Ano? Yes! Eh di yung daddy mo, tsaka yung pwesto mo sa pamilya mo. Alam mo, nung una pa lang, yun talaga yung target ng Lucille na yan eh. Ang agawin ng lahat ng nasa'yo. Sabi ko nga sa'yo, ikaw talaga ang target niyan. O sige, mamaya lang tayo mag-usap ha. Manang, saan niyo dadalhin yung gamit ni Lola? Diyan na po yung magiging kwarto ni Ma'am Lucille. Po, paano kapag bumisita si Lola dito? Kailan mo bibisita si Lola? Para magkakilala na naman kami. Tsaka may guest room naman, di ba? Eh, dito na lang si Lola. Hindi bisita si Lola. Miyembro siya ng pamilyang to. Ako rin naman kaya. Anak ako ni tatay at kapatid mo ko, di ba? Angela, ano ba nagawa ko sa'yo? Bakit ba pilit mong pinaparamdam sa akin na ayaw mo makasama? Para saan pa naging magkapatid tayo, di ba? O ano ka ba, Angela? Kanina ka pa. Ba't inaawa mo yung kapatid mo? Ma, hindi ko siya inaaway. Oh, ba't umiiyak yung kapatid mo? Tita, huwag niyo na hong pagalitan si Angela. Kasalanan ko rin naman ho kasi hindi ko kasi ako nakapagpaalam sa kanya na gagamitin ko na yung kwarto ni Lola. Huwag mo nang pagtakpan yan si Angela, Lucille. At saka ako naman nagsabi sa'yo na diyan ka mag-i-stay sa room na yan. Anak, huwag mo nang pagsilosan si Lucille. Ay, hindi naman ako nagsaselos. Then good. Humingi ka pa rin ng tawad sa kanya. Dahil lumilitaw dyan sa actions mo na hindi mo pa rin gusto si Lucille. Oh, ano? Sorry, Lucille.
Sorry din, Angela. Huwag ka mag-alala, wala naman akong balak na agawin ang pwesto mo dito sa pamilyang to. Gusto ko lang naman makishare sa kahit konting love na natatanggap mo mula kay tatay at tita Minda. Oh, yan. Okay na kayong dalawa. So, halika na. Ayusin natin yung kwarto mo. Tingnan natin kung ano pa yung mga wala doon para makapag-shopping tayo. Sige po. Okay?